pong ibig sabihin nito na nasa UMIC na tayo, ano? Tama? Upper Middle Income Country na ang Pilipinas, sabi ng World Bank. Ano po yan? Long overdue, long delayed. Kasi siguro for over the past 1 to 2 years at least na dinelay po yan na spillover, no? Gawa nga po na ngayon may mga nagkaroon po ng konting yung mga external factors, no? Yung pagbagal ng world economy kasi yan nagkagera ito yung gera nito sa Iran since February 28 at late last year naman nagka-slow down sa government spending dahil nga po doon sa anomalous flood control projects kaya bumagal yung GDP growth. Tapos naman early last year, yung tariff si Trump, no, nagpapagal ng world economy, no, yung world trade and overall world and even the local economy. Tsaka yung nagpabagal din po in recent years, yung pandemic. Although yung pandemic, 3 taon na po tayong walang COVID restrictions. Kaya kaabang-abang po itong upper middle income status ng Pilipinas. Kasi doon po, yung per capita income, $4,850. No? Ang cutoff po niyan, World Bank na po yung nag-set niyan, ang cutoff po niyan, 2025. No? And sinight nga po ng World Bank yung average growth na 5.8% in the previous 5 years. Pero, despite the fact na may pandemic, no? At even before the pandemic, yung pinakamataas na economic growth po ng Pilipinas, 2012 hanggang 2019, was at least 6%. So, ang ibig sabihin po nito, kaya nasa middle income country status tayo. Galing tayo sa lower middle income. Ngayon, higher middle income status country. Kasabay na natin yung tulad ni na Vietnam, Sri Lanka, no? Yung mga nag-level up na, no? So kasi may consistency naman, no? Opo. Pwede po bang malaman, Sir Mike, paano mo i-explain itong nandyan na tayo sa upper middle income status para sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino na ramdam pa rin kahit nga kami yung mataas na presyo ng bilihin? Opo, nandun po yung challenges. Kaya nga po na-delay din. Dapat mas earlier pa yan ng at least 1 to 2 years. So, at least finally, dumating din siya, no? Gawa nga po yung pagtaas ng presyo ng bilihin. This is not the first time that we felt it, no? Kahit 4 years ago, no, may Russia-Ukraine war. Lalo na pertaining to oil kasi wala tayong control dyan sa world oil price, no? Kaya tumataas yung inflation natin. But ganun pa man din po, kasi we need to acknowledge also yung favorable yung demographics ng bansa natin, no? To start with, we reach the so-called demographic sweet spot. Meaning to say, majority ng populasyon ng Pilipinas nagtatrabaho na working age. More than 50 million Filipinos. So, nag-start po ito 2015. No? Kaya nga po yung economic growth natin from 2012 to 2019, at least 6%. That's among the fastest in Asia and ASEAN. And also among the fastest among relatively larger economies around the world. No? Kasi that was prior to the pandemic. Tsaka, importante rin kasi noong mga time na yon, ang priority yung anti-corruption, good governance, di ba? So, yun po yung, kaya nakatulong din yun, nakaambag din yun sa kumpiyansa, sa confidence. At kaya, pero, nagka-pandemic, nagka-slow down. Pero even after the pandemic, wala na nga yung COVID restrictions po since July 2023. 3 taon na po yun. So, normal na yung ekonomiya. Yung economic growth, mga 5 to 6% prior to the slowdown last year. So that's still among the fastest growing economies in Asia and ASEAN, no? Yung Pilipinas. So ganito po, yung bringin niyo po, majority ng 114 million Filipinos were number 12 in the world. Pinakamalaking populasyon sa buong mundo, number 12 po yung Pilipinas. May higit kalahati no, naghahanap buhay na, may trabaho na. More than 50 million Filipinos since 2015. And kaya mabilis yung economic growth natin. Kaya we're one of the fastest growing. Bata yung populasyon, around 25 years old. So imagine niyo dumami yung may hanap buhay. Ayun. Katunayan, di dumadami yung kita. No? Kaya reality check, syempre may challenges. Meron pa rin mga mahihirap, yung poverty rate nandun pa rin. Kumbaga meron pa rin
yung gap between the rich and the poor nandoon pa rin. Pero at least dumadami yung naghahanap buhay. Katunayan, ano yung attributes ng bansa natin? Sa remittances, we're number 4 in the world. Fourth largest ang Pilipinas sa remittances from overseas workers. Yung OFW remittances natin, more than $40 billion. Number 4 in the world after India, Mexico, and China. Katunayan, pinakamalaking source ng ang Pilipinas ng nurses sa buong mundo. More than 20% ng nurses. Yung seafarers, yung mga nagbabarko, maritime workers, we're the biggest source also. 20 to 25% ng lahat ng maritime workers sa buong mundo galing Pilipinas. Kaya resilient yan. Dollar earners yan. Considering na tumaas yung value ng dollar over the years, di ba? Ngayon, 61 levels na yung dollar. No? Galing lang yan ng 4 years ago, mga 51 levels, umakit na ng 20% compared to 2018, mga noon 49. Okay. Back then, o ngayon, ano na, umakit na ng mga 25%. No? Tapos, yung mga dollar earners yan, kasi may resiliency tayo, may optionality yung mga kababayan natin. Dagdag kita, kaya nga saving grace yan sa ating bansa for many years and decades. Ayan, talagang bayani ang ating mga OFW talaga. Kung hindi dahil sa kanila, ay mas mahirap pa talaga ang ating bansa. Kaya maraming salamat sa kanilang ambag sa bayan. Pero sana dumating yung panahon na hindi sila aalis hindi dahil na kailangan lumayo sa napipilitan kanilang sila. pamilya. Oo. I mean, na pwede na sila Na walang mag-earn choice. ng dito. Na sana. Yes, Sir Michael. Yung BPO, ito, pangalawa. Ito, BPO revenues. Yung kita ng Pilipinas. BPO, Philippines is number 2 in the world after India. Talaga, ang kita- number 2 tayo. Galing kasi, na nandito sa napaka-articulate ng mga Pilipinas, di ba? Pinoy. Hindi na kailangan pumunta sa ibang bansa na, di ba? Opo, in relation to that, no? Kasi 2 million BPO workers na po ang Pilipinas. Kumita na po yan ng this year $42 billion. Last year $40 billion. Ayan. Lalagpasan niya na yung OFW remittances. O, In a diba? given year. Kalaki. Ang ganda na Yung na-point out nyo yan, Sir Michael Ricafort. Naku, maraming salamat po. Sayang wala na tayong oras, pero sa maikling panahon, marami po natin kayong... anong ibig sabihin nung pagtaas natin ng rank. Tsaka yung Diba? na-outpace ng BPO industry ang OFW remittances. Magandang balita po yan. Okay. 2 million workers po, yun eh. Kaya 2 yun, million. kaya As opposed to ang how pagdig po yun. many OFWs, di ba? Mas marami yun eh. Nandihamak, di ba? 10 ba? Ilang million? More than 10 million. More Yeah. than 10 million Oo. OFWs. So at least there are steps that are being taken. May progress kahit papano, Sir Michael. So at least magandang balita kahit papano. Ang gulo-gulo lang po ng bansa natin. Naku, At least sana may hindi mga maka-apekto masyado yan. pakonti-konti. May nakita Oo yung nga mga po. magandang balita pa. Sir Michael, no? Opo, yung tourism revenues, $13 billion, record high. Wow. Kaya, Ayun, ayun yung mga okay. nagdadala. No? Ang employment yan, siguro total employment between 15% to 20% ng total workers sa Pilipinas directly or indirectly benefiting from foreign tourism or tourism industry per se. No, in the Ayan. So country. sana pa mapalakas yung iba-iba pang probinsya sa Pilipinas dahil ang daming ma-offer ng ating bansa. Sir Michael Ricafort, maraming salamat po for your time. Salamat, sir. Maraming salamat din po, Miss Ninya, Mr. Jack, at sa inyo mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo. Salamat lahat. po.